Mahirap po kasing ihinto ang pagpibigay ng ayuda sa taong bayan. Umaasa rin po sila dyan, katulad nga po nito. Sabi po sa survey, ay di umanon tumataas ang hunger rate. Kahit marami na po tayong programa ng ayuda, kaya sabi nga po natin, titignan natin kung saan nanggagaling ito. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng administrasyon. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Good morning, Yusek. Dumami daw po ang mga Pilipinong nakaranas ng gutom batay sa SWS survey. Ano po ang masasabi ng Malacanang dito at paano ito planong tugunan ng pamahalaan? Actually, aralin po yan dahil po sa bagong report po ng DSWD, marami na po kasing programa na talaga pong pantawid gutom. Unahin ko po ang programa ng DSWD na nagsisilbi po sa 300,000 poor food households na may equivalent po na 1.5 million individuals across the country po ito. Sila po ay binibigyan ng 3,000 na pesos na halaga na pera, 3,000 pesos monthly as food aid. Pangalawa po pong programa ng DSWD ay Walang Gutom Kitchen. Ito po ay located sa Pasay City, kung saan nagsisilbi po ng mga hot free meals sa mga pamilya, sa mga bata, lalo-lalo na yung mga nasa lansangan. Maliban pa po dyan ay meron pa rin po tayong, meron po ang DSWD na programa. Ito po yung Walang Gutom Project Kusinero Cook-Off Challenge para po ma-improve yung public nutrition. At meron din po ang Walang Gutom Project that provides eligible families with electronic benefit transfer po. Ito pong 3,000 peso monthly food credits. So, aaralin po natin kung saan nanggagaling itong mga sinasabi na nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. At para malaman natin kung saan lugar ito at kung meron man magkukulang, ay maibsan po natin ang ganitong klaseng mga sitwasyon po. Good morning po, Yusek. Nag-start na po yung election campaign for local elections. May mga bali-balita po na may mga ilang mga kandidato gumagawa ng paraan para masakyan po yung AKAP, pamimigay po ng AKAP. With the upcoming oral arguments po sa Supreme Court, meron po bang kautusan ng Malacanang na voluntarily ipagpaliban po muna ang pamimigay po ng AKAP? Mahirap po kasing ihinto ang pagpibigay ng ayuda sa taong bayan. Umaasa rin po sila dyan, katulad nga po nito. Sabi po sa survey, ay di umanon tumataas ang hunger rate. Kahit marami na po tayong programa ng ayuda, kaya sabi nga po natin, titignan natin kung saan nanggagaling ito. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng administrasyon. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. So follow up lang po, ma'am. Isa po sa mga contentious issues po dito sa 2025 GAA, ito nga pong allegedly ay insertions ng AKAP. Kukumustahin lang po sana namin ang update doon po sa ginagawang review ng Malacanang, doon po sa mga allegedly mga insertions ng bicameral conference. Sa nakaraang 2025 po? Hindi po kasi privy or hindi po responsibilidad ng executive makialam kung ano po ang nagawa sa BICAM. Tayo po ang pagtutuunan lamang po talaga ng pansin ng executive ay ang enrolled bill. Kung ano man po ang naging issue sa kanila kung mayroon man, yun po ay trabaho lamang po ng legislative at kung tayo makikialam sa kanilang gagawin sa pagbabalangkas ng budget ay baka sabihin pong nakikialam at ito'y violation po ng separation of powers. So ano po yung ginawa ng Malacanang very recently po na pagkatapos pong mapirmahan yung GAA, adjustments ng kung ilang millions from one department lilipat sa kabilang department, paano po yun? Nire-review lamang po yun para po sa pag-spend po ng budget. Tapos na po. Dahil may mga cut-cut. Araw-araw pa po para as of the moment, ang pagkakaalam ko po ay nagkaroon ng mga review. Tatanungin ko po kung natapos na po ang kanilang pagre-review. Hingi po kami update. Thank you. Opo, salamat po.
Okay, punta na tayo sa mga sagot ni Claire. Ito katatapos ni Claire ng ano eh. Pasensya na kayo, hindi pa natin naayos yung mga ilaw-ilaw natin. Sabi ni Claire, maraming tinanong si kay Claire, no? Una, ano po masasabi ninyo dun sa maraming nagugutom? Pinakamarami po, no, sa SWS survey, pinakamarami pong nagugutom na ngayon. Breaking record si BBM. Ang nakatalo lang sa nagugutom ngayon ng pandemya. Pero pag walang pandemya, si BBM po pinakamataas na presidente sa panunungkulan niya, pinakamaraming nagugutom na Pilipino. Involuntary hunger. Ano po ibig sabihin ng involuntary? Kasi meron pong voluntary hunger eh. Katulad po yung mga kapatid natin Muslim. Pag Ramadan po, magugutom sila dahil hindi sila kakain maghapon eh. Hindi po kasama yun. Katulad po ng mga artistahin na nagjejeta, laging gutom yung mga yan. Hindi po kasama yun. Ang involuntary po, gusto mong kumain, wala kang makain. Yun po yun, involuntary hunger. Pinakamarami po yan ngayon. Ngayon po, pinakamarami. Konti na lang, aabot na sa ano eh. Si BBM, aabot na siya sa panahon ng pandemya eh. 27 point something, pandemya, 30 something lang. Maabutan niya pa, mas gutom pa. O ano sagot ni Auntie Claire? Marami naman ng gobyerno na mga proyekto para mabawasan ng gutom. Halimbawa, nagbibigay daw ng 3,000. Yung DSWD para hindi magutom yung mga Pilipino, direkta. Galing. Nagtataka raw siya bakit nagugutom pa. Samantalang meron ng sa Pasay City. Alam na alam pa ni Claire eh. Yung may proyekto na parang nakalimutan ko yung pangalan. Baka natatandaan nyo pa yung anti-gutom. Yung pupunta ka ron, kakain ka, no? Hindi ka na magugutom kasi meron sa Pasay. Tandaan nyo mayroon sa Pasay na pag gutom ka, pakakainin ka. Parang kitchen soup sa Amerika na yung mga homeless pupunta ron para papakainin sila. Okay. Meron po sa Pasay. Nag-iisa, no? Pasay. Inano niya yun. Nakalimutan ko yung tawag eh. Basta hindi ka na magugutom, pupunta ka sa Pasay. Walang gutom kitchen. Marami po ba yan? Hindi po sa Pasay lang. Anak ng puta, paano yung mga nagugutom sa Visayas? Ang alam kong pinakamarami nagugutom sa may dito sa may malapit Calamartin eh. Pinakamaraming gutom sa region yata ni Martin Romualdez eh. Ibig nyo sabihin, wala nang makain, pupunta pa sa Pasay para mapakain siya ron. Magkano ba pamasahe mula Visayas hanggang Pasay? Tapos sabi pa, ito malupit sa lahat eh. Sige po, sabihin nyo, saan po kaya galing yung mga lugar na nagugutom na yan? Sige po. Kung meron pa po magugutom, pag-aaralan po yan ng gobyerno. Pag-aaralan pa rin ng gobyerno, 3 taon na. 3 taon na pag-aaralan pa. Nakuha, tinabay naman oh. Pag ganyan po yung uri ng proyekto, hindi po siya makapagsabi ng ayuda lang. Ayuda yung sinasabi ni Claire eh. Ayuda tsaka yung kitchen. Yung walang gutom kitchen. Walang gutom kitchen sa Pasay. Nagugutom ka kung ikaw ay taga Eastern Visayas, Western Visayas, Northern Mindanao. Sabihin sa'yo, nagugutom ka pa rin? Meron ng libreng kitchen sa Pasay ganun po ba? O sige po, lalangoy po kami. Papunta ron sa Pasay. Pucha, kung may pamasahe ang mga yan, papunta ng Pasay, ikakain na lang nila. Wala nga silang pera, kaya nga nagugutom eh. Aaralin pa raw. Ayan na naman tayo sa aaralin, di ba? Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Marca Pato, trabaho ang ibigay nyo sa tao at hain puroy ayuda. Tinuturuan nyo lang maging tamad ang mga tao na umasa sa ayuda. Pahayag naman ni Neil Kirby, yung ayuda nyo po madam is kulang kung tutuyusin. Huwag nyo po kasi asahan ng ayuda at ipagmalaki para sabihin mo na meron namang ayuda.
Kailngan po ng buong Pinas ay trabaho, madam. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Jen Salazar, ang kakapal ng mukha. Okay lang sana na mamigay kayo ng ayuda kung galing yan sa sarili ninyong bulsa at hindi sa pera ng mga tao kasi di naman lahat binibigyan ninyo. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.